Yo! Yo, yo! Welcome sa latest episode ng Basehan ng Bawat Horado. Ako ang Batas. Kamusta kayo? Itong re-reviewin ko ngayon, isa sa mga pinaka-requested din to. Actually, curious ako sa si Kenzer, naparod ko na to sa 2x2 pero yung ban, tingin ko hindi ko pa napapanood eh. Although marami re-request talaga ng battle na to, so sa tingin ko solid to. Sa tingin ko hindi ako i-disappoint. Yeah, so sipatan na natin yo. Flip Top Gubat 14, nandito pa rin, IEC Convention Center Cebu. Pangapat na laban na ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin, lahat ng mga MCs ng buong na liga, at syempre lahat ng tulong at suporta ng Team Rapolo, John Leo, Tata, Tatex, Flip Top, Pagingay, para sa parating nating laban. Eto si Tata, alam ko na paginipan ko to last week eh. Ewan ko kung nasabi ko ba sa isa kong review, pero puta napaginipan ko to. Magkasama raw kami, ewan ko na nasa Cebu ata ako noon eh. Tapos katambay ko siya eh. So, yeah, Tata, what's up, yo? Kamusta kayo? Kamusta kayo ni John Leo? More power sa Rapolo, yo. Apex Gaming 88, Manila Play, silipin yan. Syempre lahat ng mga represent collab, lahat ng mga tulong at suporta, mga bagong produkto, mga parating ulit na stock, makikita niyan. High Minds, Flip Top, Real Jokes Clothing, alam nyo na, silipin nyo yan lahat online. Shoutouts din syempre, Hypebeat, Crown Manila, Black Manila, lahat ng mga kasama natin bumiyahe pa mula Maynila para sa inyo. Oo, kasama sila. Sa kanan ko, Cebu, represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay Ban. Mangamba, hindi kita paghahanapan pa ng anumang kapalit. Ano ba yun? Ray Valera ba yun? Ang sarap ng chords nun ah. Iba rin talaga yung tunog ng OPM dati. Ako talagang pasok sa kaluluwa yun eh. Soyja, sa ba ito na pa shoutout na ako, Eman, atong kuha na yung J-Black, o Rapolo, Roper, siyempre, o Tata, namatanan, kaya natin rin. O, mga to. Lahat, sa kaliwa naman, Tacloban represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay Kenzer. Henerasyon na punuan kay Cebu, maglipayan lagi tao na down. Bago mabarok ka, mabarot ka da sa'yo, kaya desisyon dapat mahibaro ka nga magman. Yeah, shoutouts RX Panda, Rapolo, Unhinged, Killions, Clutch and Mitch, Fashion Boutique. Yeah. Shoutouts Unhinged, shoutouts Killions, hindi lang namin kasama ngayon. Nanalo ng coin to si Ban. Pinili niyo mauna si Kenzer. Tig 2 minuto dapat pakinggan natin unang banat Gubat 14. Kenzer. Hoy, Urbano! Hiwalay na raw kayo ng shota mo. Ang sakit niyan, walang lunas. Kawawa ka naman. Wala ka nang kasamang magtinda ng prutas. Habang nagtitinda ang yung luha, walang tigil sa kakatulo, bro. Pero kahit pinapalibutan ka pa ng maraming antioxidant, di nila kayang protektahan yung puso mo. Anong feeling na habang nakikipagdebate ka sa akin, may binabati siyang iba? Kinang ina. Ang sakit, wag nang itanggi pa. Hilak diha, imagine na, di na imuhang utin ang iyang gisak. Yang ganyang feeling ay ang feeling na parang sa mabuhay mauumay ka. Tamang ban ang iyong pangalan ban ka na sa buhay niya. Pero kahit durog yung puso, bumabatil pa rin. Grabe palaban. Yung rounds mo, kaya mong ma-memorize. Yung kayo, hanggang memories na lang. Sinabihan mo pang di bagay maging ama si MP3. Tanginang written slide. Ikaw nga para sa ex mo, di ikaw yung Mr. Right. Ano? Kaya mong pasayahin mga depressed na tao? Talaga ba? Bakit di mo mapasaya ang sarili mo nang maghiwalay kayo ng syota mong mataba? Maghiwalay kayo ng syota mong mataba. Ano? Tangina. Kasi yung ex niya, parang movie. Palabas, palagi yung suso. Sa sobrang taba, pag nakapanti lang, parang lalaban ng sumo.
Pag magpata ng balat ng ex mo, magmumukha yung adobo. Buti na lang naghiwalay kayo kasi kahit kailan di ba bagay yung baboy sa tiyonggo. Tangina, pero wag daw akong manggulo ng ganito kasi marami siyang ribat. Tangina, sa pagbabanta, mahusay ito. Pero kahit maibalik mo sa akin mga pinagsasasabi ko ngayon, di mo na siya maibabalik sa buhay mo. Tignan nyo naman yung itsura. Kamukha niya yung unggoy na bumuhat kay Simba. Kahit ikaw napapangitan sa mukha mo, totoo naman, di ba? Ni sariling refleksyon mo sa salamin, ayaw makita. Matabunan lang ang puki ng inang mukha mo nung bata ka, pinangarap mo maging ninja. Kasi tignan nyo naman yung mukha, bilog yung mukha, tapos oversize yung bibig at mata ni Lodi. Puki ng inang mukha yan, mukhang emoji. Kaya kayo naiiwan kasi yung mukha mo di flex-worthy sa stories. Yung ex mo, yung pormahan mo kang magpapamanyak sa bar habang ikaw mukhang mid-40s na otits. Kaya ka down na down kasi pangit yung get up. Matay malato ni Parker. Madalas mag-teardrop. Masisira ka ng dahil lang sa recent mo na breakup at dahil sa akin, mabubroken na yung undefeated record mo sa flip top. Dan Urbano! Puta, ano. Biglang pinelson buong round. Tungkol sa hiwalayan eh. Damn. Bigyan ko ng 6 points si Kenzer. Nagustuhan ko nung wala nang kasama magbenta ng prutas. Ang kulit lang nung nung idea eh. Tsaka yung band ka na sa buhay niya. Yan, maganda yun. Yung tama lang na ban ang pangalan mo kasi ban ka na sa buhay niya, parang ganun. Tapos, nagagawa mong mag-memorize pero hanggang memories lang yun tungkol sa kumbaga sa kanila nung shota, di ba? Tapos yung pag nakapanty mo kung lalaban na sumo. Ano yan mga old school na kumbaga pang old school na banat sa battle. Pero minsan refreshing makarinig din. Ewan ko kung kunari buong gabi ganyan na marinig mo, ewan ko kung effective. Pero maganda rin siyang pambalanse, tingin ko. Tapos baboy sa chongo. Di ba? Old school eh. Pang old school na ano yan eh. Na battle eh. Tapos yung pinangarap maging ninja. Pwede na rin. Di ba? Yun. Although okay, maganda yung performance, maganda yung delivery, maganda naman yung rhymes. Kumbaga, alam mo na may baon din talaga. Naghanda na maayos si Kenzer. Pero yun, 6 points. First round ni Kenzer. Tingnan natin ang first round ni Ban. Oh, hindi ka pa ito napaparod. Hindi familiar yung mukha. Hoy! Wala siyang kabit. Yung mga tira niya, hindi po totoo. Nagiwalay kami ng ex ko kasi ako yung nagloko. Yeah. Tang ina neto, yung laway, pilit na pilit. Iniwalayan ko siya kasi yung mama mo gusto ko ipalit. Sugar mommy ba, no? Basin tayo, pasalubungan ko niyag bagyo. Round 1 game? Yeah! What's up, Kenzer? Ang pinakamagaling na battle rapper sa Visayas Division. May kilig sa... Sobrang advanced nito, parang si Fuego. Bisaya Edition. Biruin nyo, intro niya kay MP3. Binigay daw sa kanya yung 2-1 para lamang matuto. Wow! Bago! Advance na advance. Bilang kaibigan, ipupush ko yan. Pababa ng hagdan. Ang sarap mong tadyakan bago saksakin para mas masaktan.
Sa lakas ng tama ng patalim, parang nag-drugs lang na Lance. Oh, di ba taga Leyte ka? Taga Leyte ka eh. Pero walang ambag. Tapos ang yabang pa ng puki ng inang to. Bukod kay GL, yung naalala namin sa Leyte, Yolanda. Nung ang Tacloban, binagyo, walang ikaw. Si GL ang at si Yolanda, hindi kita papaboran. Pagkat GL man o Yolanda, parehas lang nagpapaulan, walang ikaw. Tarantado, ang aking galit ay sukdulan, mining at pakyuhan. Sana lahat na malakas na bagyo sa Pilipinas ay mag-parking sa Tacloban. Buwal ka? Buwak ka. Galit si Sir. Hanggang mawala. Buwang ka? Bago na noon. Magkaiba tayo ng kakupalan. Ako, ginagamit ko lang sa laban. Nangungupal ako pangkatuwaan, habang ikaw may sinisiraan. Inggit na inggit to kay GL. Ganito yung sabi niya sa aming usapan. Hindi naman talaga magaling si GL. Marami lang silang nag-aambagan. Uy! Issue! Pasa ni GL, yung Leyte, kung usapan ay flip-top, tarantado. Imbis tulungan mo, magbuhat yung tao, mas pinapabigat mo lalo. Ang kapal naman ang mukha mo. Ambag ni GL, sako-sako. Tapos mas gusto mo pansinin ng mga tao yung ambag mo na gramo-gramo. Tanga ka ba? Tanga ka, oy. Wala ka kay baho, kay tanga man ka. Pag nag-rap to, tragedy. Puro lang lies and fallacy. Alimango ka masyado. Utak-wak capacity. Nangihila pababa na para bang gravity. Yung zodiac, Cancer. Puro lang crab mentality. Nangahatak. Ang ganda nung nangahatak pababa na parang gravity, no? Hindi pa punchline yun. Setup niya yun. So, kumbaga sa third line siya ng scheme, nangahatak pababa na parang gravity. Tapos ginamit niya yung accent talaga ng Bisaya para sa Cancer, no? Yung zodiac, Cancer, crab mentality. Galing. Medyo alam mo, parang alam mo na yun yung pupuntahan, pero ginamit na niya yung alimango ba kanina? O talangka ata. Yun. So, pero okay rin. Kumbaga, kahit alam mo na yung idea, alam mo na yung pupuntahan, nagawa pa rin niya na maayos na hindi siya ganun ka-predictable, di ba? So, solid yun. Haba na pala ng round. 2:38, puta. Ano ba kayo? Gusto na siya ang hari sa Leyte. Pag-usapan ay flip-top, heavy siya. Teng ina. Gusto mo maging King Brad? Leche ka, baka King Crab, pwede pa. Ang layo ang agwat ng level nyo. Tapos naninira pa tong gago, walang iya. Yung sinisiraan mo, isa buhay finalist, tapos ikaw, tinalo ng bakla. Oh, tinalo to ng MP3, umiyak. Nung lumakas yung Haymakers, nag-react. Kunwaring A-Libs din to si Wak. Nang may make peace din, nakiklap. Pero pagdating sa A-game shit, X week, repeatedly, natibag ka. Tinawag mong Becky si MP3, pero lyrically, ikaw yung sinibak niya. Naging sayo pa si Gago, alalo ni maganda. Yung senaryo, ang sagwano, ikay napunit at plakda. Ni Kokado, avocado, yan ang sulit na paksa pagkat nilamon ang alimango at finu-food trip ng bakla. Mukbang! Alam ko magdadahilan ka. Naluto lang yung battle namin ni MP. At alam ko rin, pupunahin mo yung mga linya ko at sayaw-sayaw ko doon kay 30. 3 liter ko kay Nadnad. At kanina, hiwalayan namin ng ex-girlfriend ko na crazy. Alam ko na ganda ka sa akin, pero sa predictions ko, hindi ka pa ready. Palaban na! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 points sa first round ni Ban.
Nagustuhan ko yung ako yung nagloko na rebut. Simple lang pero napaka-effective. Tapos yung pababa ng hagdan, tadyakan, tulak. Push ko yan, tulak, pababa ng hagdan. Nag-drugs lang na lance, patalim. Ano ba yun? Yung tama ng patalim, parang gano'n nata eh. Tapos yung parehas lang nagpapaulan, GL tsaka Yolanda. Mas pinapabigat mo lalo, imbis na tulungan mo magbuhat, mas pinapabigat mo lalo, tapos hindi pa natapos doon sa kumbaga yung ambag mong gramo-gramo. Yun, pinuntusan ko rin yun. Ang ganda nung idea. Tapos yung nangahatak pababa na parang gravity, yun nga, sasabi ko kanina. Tapos Zodiac Kenzer, crab mentality, yun, astig yun. Pinuntusan ko yung dalawa. Tsaka yung ikaw yung sinibak niya. Solid. Pero yun nga, hindi ko nakita ko ano yung, kung gaano ka ba yung first round ni Kenzer compare kay Ban. Pero basta pa nagsimula na yung isa buhay reviews ko o reaction videos ko, I'm sure may sistema na ako para sa mga lagpas ng oras. Yan. Sa ngayon, medyo pinapakiramdam ko pa na mas maayos. Ang ina mo, ang banat mo ang lamya. Kami yung binagyo pero ikaw yung mukhang nasalanta. Ang ina mo. Tapos anong pinagsasasabi mo? Masyado kang makapagpanggap. Anong nag-usapan tayo tungkol kay GL? Di tayo nagkakachat. Tangang puta. Ikaw yung mapagpanggap. Gago. Ha-heist. Yo! Sinabihan mong may back... Yo. Sinabihan mong may backer si 30 na 6 at maestro. Talaga ba, iho? Eh, klaro naman. Kitang-kita sa video na bawat spit mo ng lines, proud sa'yo si John Leo. Napanood ng lahat na every fourth bar mo para siyang kinikilig. At pag si 30 na mag-spit, parang walang naririnig. Kulawin niyo, tignan nyo sa, mutos, putang ina nyo. Yo! Naalala ko yung ganyan. Medyo ginawa ko yan kay Dopey eh. Kala Blackleaf. Wag mo nang itanggi pa. Ika'y papit na John Leo na may malaking mata at bibig. Ika'y parang si Elmo. Tangina, kaya ang lakas ng loob mangupal. Nasa likod niya palagi master niya. Sa bagay ka lang magdididikit sa Leo. Kasi nga, cancer ka. Ano, Temeroy? Cancer ka, tapos may problema to sa mga nagwo-wordplay mongoloid. Kasi para sa kanya, yun ay stupid. Eh, yun din ginagamit mong style sa kanila. Magnanakaw ng skill parang Rubik. Ang problema lang sa'yo, masyadong mispronounced yung word. May pagka-OA si Gaga. Kung yung motos nagwo-wordplay mongoloid, yung sa'yo, wordplay Bisaya. Kasi para sa wordplay, binigkas na yung Gia na Gayan, yung Nathan na Nathan. Tangina, ba't ang hilig mong ma-murder ng ngalan, bro? Bago mo paglaruan pangalan namin, ayusin mo muna yung pangalan mo, putang ina mo, Urbano! Ang pangit ng pangalan mo, Kupal. Teka, Urban, no? Dapat pangalan mo, Rural. Tapos yung last name ni Iho, Ando. Ang pangit ng last name mo, Pacquiao. Si GL, no room for mistakes. Tapos ikaw, may Ando. Oh, real talk yun. Kasi pangalan niya yun, yung GL, gawa-gawa. Ano? Last name mo, Ando. Madaya! Recover, no? May bipolar. Madaya! Lalo na't pinaratangan ka ni 30 nagnakaw ng line, Brad. Pero baka di naman talaga nakaw yon. Baka inspired lang, parang tambay ka. Tapos, sinungaling ka pa. Nung sinabi mong Nad versus Pen, may list Jude ng gubat. The truth hurts and you're a liar. Kaya lines mo di nag-iiwan ng sugat. Kumbaga boxing to, puro ka lang feint. Di totoong suntok, pinapakawalan mo sa kaaway habang ako. Totoo, sa bawat punches, kaya tong puro feint, mawawala ng malay. Tangina mo, siguro di ka subscriber ng Flip Top, no? Tangina boss, ang lala nun. May tampo kasi sa'yo to. Special pick daw siya, tapos di pinag-ahon. Kawawa. Kawawa.
Lagi pa nakadayo sa Lusuntang si Pangit. Ayaw ka kasing i-book ng flight at hotel ni boss, baka makasira ka ng gamit. Magkakaroon na ng L, tong Bisaya na mahinang nilalang pangalan ng kalaban ko ban sa flip-top reincarnation ni Badang. Gawain nito, manggamit ng tao, manggaya, magsinungaling, magnakaw, yan ang iyong trip, you're a piece of shit. Tamang sa 7 deadly sins, si Ban ay sin of greed. Time Team Eroy! Bigyan ko ng 4 points si Kenzer sa second round niya. Kulit, maganda naman yung performance nga. Maganda yung delivery, pero parang hindi enough yung mga punches, yung marami sa mga punches para maging puntos para sa akin. Although gusto ko yung mukhang nasalanta ng ribat. Ang ganda yan. Tsaka yung rule, tas undo, at baka makasira ka ng gamit. Yun, yung tatlong yun solid yun para sa akin. So, 4 yung second round ni Kenzer. Tingnan natin na. Para ako nasuka ng konti eh, no? Kakakain ko lang eh. Second round ni Ban. Yo! Nagnakaw daw ako ng linya. Tol, wala. Yung sabi ko kay MP3, intro ko sa kanya ha. Explain ko lang ha. Sabi ko kay MP3, una sa lahat, walang gay jokes. Kasi isa kang real gay. Di ba? Yan yung intro ko sa kanya eh. Tapos intro mo din sa kanya nung laban nyo, sabi mo sa kanya, una sa lahat, walang joke tungkol sa bakla kasi totoo ka namang bakla. Kaya nangawat ko niya. Buangay. Nangawat ko niya, bay. Tangina mo, ang pangit mo. Tsaka ang iyong kakampi. Hindi ako pinag-ahon, gago. Ako yung tumanggi. Ano yung mga tira? Buanga ka, grabe ako ang gol. Wala ko ni adto ahon kay December halin kay among apple. Luyan mo eh. Ribat pa gani ba eh. Round to game. Aray. Alam nyo bang, nag-share to ng battle ni Husky at ni Cripley sa Facebook. Tapos yung caption, panoorin nyo. Judge ako dito. Angkon siya. Judge ka lang pala. Ba't nagmo-moment ka, men? Anong gusto mo mangyari? Skip namin yung rounds nila, tapos judging mo lang panoorin. Ang ganda sana ng idea na yun kung nagawa ni... Hindi ko alam kung paano niya magagawang mas punchline yun eh. Kumbaga yung sa rhyme. Ang last na salita niya sa line is tungkol sa... Ewan ko kung paano, parang medyo hindi siya ganun kadali isipin. Pero sayang kasi ang sinabi niya is ikaw yung parang judging mo ang panoorin namin. So medyo predictable yung panoorin namin. Sayang eh, di ba? Pero kung nagawa niya yung line na yung keyword, yung pinakadulo, mas hindi predictable. Sayang. Ang ganda sana ng idea. Hindi tayo sikat! Ay, di pa. Pero pinanood ko yung link. Click ko yung link. Pinanood ko yung round 1 hanggang round 3. Dikit sana ang laban kaso.
Panay Istanbul lang si Husky. Kahit hindi pa in-announce ni Boss Enigma sino panalo, alam na ng lahat yun kay Cripply. Hindi na namin kailangang manood ng judging mo na cringy. Tara, hindi tayo si Kat Kenzer! Hindi tayo si Kat Kenzer! Yan ay aking babala. Di nga nila pinapanood yung battles natin sa YouTube, yung judging pa kaya. Lipayan nila eh. Lipay kayo nila. Grabe ang tanga! Mo pare ang lala. Parang nagyaya ka ng Jollibee, tapos makikitain lang pala. Nag-judge lang sa battle ni Husky at ni Cripply. Nagyayabang na puta. Good item ka ba, kuya? Saan mo nga ba yan nakuha? Kung ako ang judge sa korte, Brad, tas nahuli ka, di mo kailangan na magdusa. Kahit jaywalking lang yung kaso mo, kamatayan ang parusa! Alam mo kung bakit? Wala. Gusto ko lang matsugi ka agad. Tipong kalagitnaan ng round mo dyan, biglang kunin ka ni God. Tayo na, million views yun ang Enigma. Tapos may magsasabi sa Facebook na post, Flip the proper na si Cancer. namatay sa kalagitnaan ng round niya. Rookie na si Van, wala pa ring talo. Tunghayan an buwala. Automatic million views tayong dalawa. Ayaw mo nun. Sikat ka na, patay ka pa. Hey. Ayaw mo. Ayaw mo. Yan ang gusto ko. Mamaya, pag bumabanat siya, magdasal tayo, sana magkatotoo. Dapat ka lang mamatay, tol. Isa kang huwad na contender. Gusto mo direkta, ulol. Yung mukha mo ay aged well, tapos yung height mo pang kinder. Pwede ka na mag-rest, Ken, habang buhay na sleep well. Pinatay ko na yung Kenzer. Sino kaya yung Nexer? Oh, Reskin? Nexer? Kenzer? Nabubuisit na si Gago. Huwag na natin pilitin, balik na rin yung Kenzer. Cringy na masyado. Oy! Ay! Di ba malakas ka magbiro? Yan, napili mo na palabas. Pero pagdating sa bars, tiklop kay MP kasi walang liriko na marahas. MP3 at 30, tinalo ko. Tapos dito ka mag-aangas. Iba yung malakas lang magbiro sa isang palabirong malakas. Yeah! Palabirong malakas. Ayun. Pinuntosan ko yun. Yung ender na yun. Bigyan ko 10 points si Kenzer, si Van sa round na yan. Nagustuhan ko ako yung tumanggi, rebat niya sa ahon. Tapos yung angle niya tungkol sa judge na nag-judge si Kenzer sa laban ni Husky Cripply. Kumbaga yung post na yun. Nakakatawa kung paano niya pinaikot-ikot doon yung rap niya. Tapos yung hindi tayo sikat, wala nang nanonood sa battles natin yung judging pa kaya. Yan, ang galing. Tapos, good item ba yan, kuya? Hindi siya masyado punchline, pero para sa akin, swak yun. Pocket na pocket yun, yung position nun. Tsaka, wala, good item ba yan, kuya? Ang kulit lang di ba? Tapos, kamatayan ng parusa, kahit jaywalking, alam mo yan, iba rin magkaiba sila na humor. Tapos yung kunin ka na ni God,
million views tayong dalawa, ang kulit eh. No? Tapos sikat ka na, patay ka pa. Wala sense, pero effective siya. Sana magkatotoo yung na magdasal tayo habang round niya para magkatotoo. Tapos yun nga, palabirong malakas. Malakas magbiro sa palabirong malakas. Solid. Nabasa ko sa comments ewan ko kung nung previous battle na review yun. Na inaantok daw ako sa pinapanood ko. Hindi dahil sa pinapanood ko, pero dahil maaga ako gumigising, dahil maaga yung trabaho ko. Tapos, hindi natatapos dun yung araw ko. Pagkatapos ko magtrabaho, may mga ginagawa pa ako sa labas para sa pamilya o kung ano mang chores or tasks or whatever. Or minsan naglalakad-lakad ako para din, alam mo yun, pang, ano ko na yun, dagdag, parang meditation ko na yun, naglalakad ako sa labas. Mahilig ako maglakad eh. Sa Pilipinas dati lagi ako naglalakad. As in, yun na yun. Bibili ako sa, mag-grocery ako, lalakarin ko lang, gano'n. Alam mo yun, basta mga ganyang bagay. So, sinusubukan ko rin unti-unting gawin dito. Lalo na hindi na ganun kalamig. So, alam mo yun, minsan nanonood ako. Kasi, parang, sinusiksik ko na lang din na gusto ko rin manood syempre. Pero hindi ganun kadami yung oras ko lagi sa isang araw o sa isang linggo. So may mga times na medyo antok ako manood. Yun. Pero regardless, pinapanood ko siya. So minsan umihikab ako kagaya ngayon, di ba? So yun, hindi tungkol sa battle yun, di ba? Okay, spatan natin round 3. Sinabi ko na ba yung sinabi ko na yung mga puntos ni Ban sa round 2. So parang round 1 and 2 kay Ban, no? Malinaw na yun. Tingnan natin round 3. Tangina, halatang sinungaling tong nagbibigay ng tips. Kung totoo yung sinasabi mo, ba't nanginginig ang yung lips? Tangina, mukha kang palaboy. Yung tinitendang puta. Tangina mo, mukha kang palaboy. Yung binibenta mong apple para sa ex mong baboy. Puta ka! Yo! Sabi niya kay MP3, sa ngalan ng mga ama, ikaw ang Becky sa list. Becky. Nakapagtataka ka pare. Kung si Shea may listahan ng mga lalaki, ikaw may listahan ng mga daddy. Tas sumunod na line niya doon. Mas magaling na bakla si Sir Deo. Yan kanyang mensaheng na-relay. Putang ina, pinagkukumpara mo mga bakla. Ano ka? Judge ng Miss Gay? Tangina, tapos sabi niya pa kay MP, kung ako yung asawa mo, papalitan kita. Lo, grabe. Ba't naman sumagi sa isip mo maging asawa ng lalaki? Crazy motherfucker. Tapos nung laban yun ni Nathan, nag-reference ka ng Jujutsu Kaisen na may punchline na kadiri. Siya daw si Sukuna. At kung gustong lumakas ni Nathan, kainin ang kanyang daliri. Yak. So gay. Ipapakain mo daliri mo sa kanya. Ano kayo ha? Magfo-foreplay? Pero kahit ganyan ka magsulat, alam kong di ka bakla. Bagay lang sa yung apelyidong Ando kasi marami kang galaw na palpak. Putang ina mo, di ikaw yung pinaka sa dibisyon natin. Kahit palaging panalo sa digmaan, yan ay purong katotohanan. Di kita sinisiraan. Kahit na mismo si Enigma sa iyo nahihinaan kasi di kanya pinapalabas ng gubat na parang pinaglaruan ng tikbalang. At ba't di kanya pinagdos-por-dos, ha? Alam ko na yung answer. Di kanya pinagdos-por-dos kasi wala ka ng partner. Baka sabihin
sabihin nyo na inulit ko yung hiwalayan angle sa nabuo ko na bara. Putang ina nyo, sinadya ko lang mag-recall para mag-recharge ng mana. Kaya ngayong last 12 bars, I'll redeem myself sa mga kapalpakan ko ng belta. At pasensya, kung di ko na-translate in English, mga pinagsasabi ni Mimak. Yo, tangina dahil doon, marami nang nagda-doubt marami nang nagda-doubt sa English ko, and to prove doubters wrong, Mimak, pakiabot yung headset ko. Tingnan mo, Yo, mic check, mic check. Can you hear me okay, guys? Am I audible? Now that I'm wearing this, I'm leveling up my English. I know that your heart's broken, Mr. Ando, and I will not let it slide. Wait, did you eat dried fish? Because you're dying inside. That's why you're consuming too much alcohol, Mr. Ando, to temporarily forget. And you're also smoking shabu more often to keep reminiscing how you to met. I'm doing this to make things interesting, to make up with your boring speech. She left you because your dick size is like Queen's Gambit. 4 inches. Time! Put me in your do not call list, bitch! Ang kulit. Last round ni Kenzer, nagustuhan ko yung apple para sa ex mong baboy na rebat. Solid yun. Tapos yung pinaglaruan ng timbalang, di nakaalis ng kubat. Tsaka yung kaya hindi ka pinag 2x2 kasi wala ka ng partner. Wala ng partner, parang gano'n. 3 points. Yung mga ibang angles tsaka ibang punchlines, para sa akin hindi puntos yun. So yun, tingnan natin ang third round ni Van. Boy lami. Tangina, dinaan lang sa kulit. Tangina, yung headset mo, hindi naka-choke. Kaya pala yung mga linya, walang connect. Nangaway ba? Tangina na ito. Tangina mga banat na ito, grabe ang lampa. Kinukumpara ko daw yung mga bakla, kaya kita kinukumpara sa kanya. Bayot mo ka. Wala ka ba? Round na game? Tayo sa katawa ba? Pansin nyo? Kada matatapos siya sa round niya, palagi siya nagsasabi ng, "Birat ka, Team Iroy! Birat ka, Team Iroy! Birat ka, Team Iroy! Birat ka, Team Iroy!" Paulit-ulit. Hindi naman nila alam anong meaning doon. Kupal iba ka. Alam mo ba meaning nun, Enigma? Puki ng ina ka. Meaning na to eh. Meaning na. Mga to meaning na to, sir. Puki ng ina ka. Di pang gubat kanyang sulat, kulang talaga. Akala mo mataas yung value ng ender niya. Mura lang pala. Ay. Di ba may liga ka sa Leyte? Tas ang pangalan, 053 Battle League. Grabe, kid. Kung ikukumpara mo yan sa Rapolo, mata lang ni John Leo yung Tagilid. Pero joke lang. Di yan pwedeng ihambing. Marami na natulong ang Rapolo sa mga MCs at scene. Pagdayo ka sa Rapolo, bukod sa pera, yung hotel mo, sobrang elegant din. Di kagaya ng liga ni Kenzer na yung hotel, mini canteen, tas ang TF kambing.
kang ganyan, men. Sa pag-handle ng liga, hindi ka bihasa. Libreng ulam daw mula umaga hanggang gabi. Boom! Utan Bisaya. Putang ina ka! Ang lakas pa mang lait ng itsura, ipangit din naman sa awaragot. Unano pa? Kaya ekis ka bata, isa kang peking makata. Mas maliit ka pa ata sa titing mahaba. Para mas hype, beat na sandata, nakadepende sa baba. Ang lakas mang lait ng pangit, kamukha mo naman si Benji. Paras. Akala mo Benji Rayala? Di mo ko kagaya, patapon. Di ko idadama yung Rayala na Benji. Paras sa'yo talaga yon. Ay. Magaling daw to bumara. Kaya nasali sa buwelta. Pero sa akin, napahiya ka. Gamit patawa na letra. Kung napansin nyo yung mukha niya, kunwaring lap trip lang si Repa. Ganyan na ganyan din mukha ni 30 nung pinapatay siya ng komedya. Ha? Buwang ka? Ang madurog sa komedya ay hindi niya padanas. Pagkat ang komedya ay baraha at natatangin niyang alas. Sinabayan ko tong uugin, pinatikim ng marahas. Kayang-kaya kitang durugin kung saan ka pinakamalakas. Nga, bagay na. Unsa ito pinakamalakas. Hanggang delivery ka lang. Mabilisan ang sampa. Walang preno, madalian lang sa linya, alams na. Mabilis siya mag-deliver ng mga mahihinang sulat niya. Habang ako, bagal takbo kasi mabibigat yung karga. Isiglaway na ko ba? Nasangit sa bungot. Di ba panaywaray ka sa Ender? Welcome sa gubat, Dodong. Bilang gante ako'y magbibisaya. Saking sukdulang tugon. Kinsay ganahan mo tanawan ni Kenzer. O guunsay tumong. Kay kung wanay mo tanawan ni taga Leyte, ako ni Tacloban. Lubong. Patay ito ka ba eh? Time na ka ba eh? Sayang, hindi ko naintindihan yun, ha? Pero mukhang solid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 points. So, mas consistent yung sulat talaga ni Ban. First round 9, 10 second, 9 sa third. So, alam mo na, ang isang round niya medyo, yun talaga yung dami ng mga punchline. Di ba? Nagustuhan ko yung linya, walang connect na rebut, isa headphones. Tapos yung poking ina ka, ang kulit lang kung paano niya sinetap yun. Tapos yung mura, akala mo mataas yung value, mura lang pala, mahal yung value, parang ganyan. Tapos yung tagilid, kung paano niya ginamit, makulit. Tapos yung TF Kambing, mini canteen, yung venue mini canteen, ay yung yung hotel mini canteen, yung TF Kambing, ang kulit. Tapos yung mas maliit ka pa ata sa titing mahaba. Tapos yung alas, yung komedya ang alas, astig yun. Kayang-kaya kita durugin kung saan ka pinakamalakas, astig. Maangas, kumbaga. Yan ang pambattle, di ba? Yung bragadosyo na gano'n. Lagi ko sinasabi yun, yung mga punto sa isang battle na talagang pambragadosyo yung atake. Hindi lang yung parang personal o wordplay o ano, pero parang my dick is bigger than yours type shit, di ba? Tapos yung bagal takbo kasi mabigat yung karga. Yun, solid yun. So, all 3 rounds para sa akin nakuha ni Ban. Medyo, ayoko sabihin na body bag, pero all 3 rounds sa kanya. Pinakadikit na round ay first round, 6-9. So, parang warm-up nila yun parehas. Yun na rin yung pinakamalakas ata na round ni Kenzer. So, tingnan natin sabihin ng judges. Left top, Gubat 14. Ban versus Cancer.
Mag-ice pang beses kung panalo tayo lahat sa laban na yun. Shoutout sa kanilang pareho. Yeah. Ang boto Solid ng yung wala laban. to, Solid yung laban. 4-1, magigay para kay Ban. Congrats kay Ban, congrats kay Kenzer. Alam ko pares kayo isa buhay. Yun, solid na laban. Kumbaga na cement nyo na yung sarili nyo sa flip top. Alam na legit kayo na contenders. Solid. Congrats sa inyo, yo, at respect. Isa lang masasabi ko, parehas nilang tinitira sa MP3, pero mas trip ko style ni MP3. Mas fan ako ni MP3. Mas mata natin sabihin ng judges. Pero ano yun, solid yung ginawa niyo parehas. Yun, entertaining. At yun lang, kumbaga basta nasa level na kayo na talagang na-earn nyo yung spot nyo sa flip top. So, solid. Bias. Yo, shoutouts, Clutch and Mitch Perfume. Di na lang pala sana ako nanood. Bugbog. Ako yung bugbog eh. Pero binoto ko si Ban. Malakas naman sila parehas. Pero para sa akin, mas bawat bitaw ni Kenzer parang natatabunan talaga ni Ban eh. So, binoto ko all 3 rounds, Ban. Yo, binoto ko si Ban. Para sa akin, mas natripan ko yung mga hinanda niya. Tsaka siguro naka-apekto din yung siya yung huling bumanat. So, yun. So, Ban. Para sa akin, tabla, dapat tabla. Pero ako lang yata yung bumoto kay Kenzer. Baga pareha silang nag-super saiyan. Pero sa panlasa ko, sa taste ko personally, mas gusto ko yung kay Kenzer. Kasi parang tuloy-tuloy, walang dry na moments. Tsaka mas gusto ko yung presence niya. Pero parehas malakas. Ayun, Kenzer. Yo, Castillo. Grabe, napaka-classic ng laban. Talagang solid pareho. Pero yung yung boto ko Ban, nasasapawan kasi yung maganda ng grabe yung paghahanda din ni Kenzer. Kaso pag bumaba na talaga si Ban, talagang nasasapawan niya yung komedya. Kasi doon sila naglaban sa komedya. Kaya yun, 3-0 para kay Ban. Briefly, binoto ko si Ban. Kung i-judge mo siya overall, lumalamang si Ban sa performance. Tapos sa rebat, solid sila pareho. Si Kenzer naman, solid din yung mga rebat niya, yung mga angles niya. Problema siguro, medyo nagkaroon siya ng mga stutter, kaya ganun yung nangyari. Pero shoutout kay Kenzer kasi shinare niya yung laban namin. Tapos judge siya dun. Yeah. Congrats sa parehas. Nakagawa kayo ng classic na battle na magiging parte ng kasaysayan. Isa yan sa sigurado kung laging irerekomenda ng mga tao na panoorin, di ba? Kasi sa akin, yun ang di ba? Ilan na nagsabi sa akin, panoorin yan. Panoorin, Ban, Kenzer. So, yun, nakagawa na kayo ng ganong battle sa flip top. So, congrats sa inyo. Yun. So, nilabanan ni MP3 tong dalawa ba? Kasi papanoorin ko next. Pero nakita ko rin yung 3D Zaki parang hinug na, nasa 2 months na. So, papanoorin ko rin yun soon. Ano pa ba? Basta yun. Yung dalawa siguro muna. Titignan ko kung sino yung nakalaban ni MP3 sa dalawang to. Panoorin ko. Gusto ko manood ng mga battles ni MP3 sa ngayon. Tsaka yun, Zaki 3D, mukhang interesting panoorin yun. Si Zaki gusto ko rin panoorin. Mahuli ko sa kanya na parod kung di ako nagkakamali kay K-Ram pa. So, tingnan natin. Pero yeah. So, yun lang. Salamat sa lahat na nanonood. Salamat sa lahat ng nagko-comment, nagsasuggest ng panoorin. Papanoorin ko pa. Lagay nyo lang pare, huwag kayong magsawa kasi pinipili ko rin talaga sa comments. Parang minsan tumitingin ako ng pang sarili ko pero tumitingin din ako sa comments talaga. So yun. Nag-charge down ng phone kaya hindi ako makapagbasa ng comments ngayon pero so yun. Basta mag-comment lang kayo para din baka matsyempohan sa sunod na review ko, mabasa ko yung comment at kung tanong man yun, masagot ko or kung ano man, di ba? So yun, like and subscribe kung hindi nyo pa nagagawa, alam nyo na yan. Salamat lagi sa Flip Top. Paulit-ulit lang ako sinasabi kasi paulit-ulit ako talaga sa
sa pag-appreciate ng mga bagay-bagay. So, salamat talaga sa Flip Top sa pagpapagamit ng videos na to sa akin, at salamat sa lahat na nanonood, nagbibigay ng atensyon at oras sa ginagawa ko to, dahil malaking bagay sa akin yun. Kumbaga, 'di ba? Bago nagsimula ang Flip Top, hindi ko naman naisip na magkakaroon ako ng sariling channel. Nagagawa ako ng mga reviews. Tapos puta, may mga nanonood na ilang libong tao kada upload. May maraming natutuwa. So, syempre, astig yun. Di ba? So, hindi ko siya, kumbaga, natutunan ko na siyang mas ma-appreciate at hindi i-take for granted. Kasi dati sa Pilipinas, parang medyo, mas wala akong pake. Ngayon, parang mas nakikita ko na yung, wow! Di ba? Alam mo yung gano'n, yung pakiramdam na parang shit. Oo nga, no? Di ba? May mga nagawa ako sa Pilipinas na mas dapat kong i-celebrate. So, eto celebration tong pag-review ko ng battles. Kasi, yun. Yung success ng Flip Top, tas parte ako, yun, napaka-solid nun. So, yun lang. Daldal ko na ulit. Sa susunod na lang, mga boys. Salamat, yo. Peace!